Linaw. So tayo. Ito ba? Dito tayo. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, welcome na naman sa isang edisyon ng Pera lang yan. At syempre ngayon araw naman ng Peray Day. Peray Day. At syempre marami naman ang nag-aabang at ilang beses din ako nag-absent. At ito yung nagbabalik. Pare, mauungusan mo na ako nito. Bakit? Maliban sa mayaman ka na, marami kang nakuhang tips. Sige, hindi ko kukontrahin yan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, partner. Okay, ako po si Dennis Antenor Jr. At syempre mga kaibigan, mula naman po sa Yes FM, ako naman po si Diego Bandido. Binabati muna natin yung ating mga regular friends na nanonood ng Pera lang yan sa RHTV. Magandang tanghali po sa mga nasa opisina ng Philippine Airlines. Yun, hello sa inyo. Nasa time kami ngayon, ha? Yung mga nagre-reklamo dyan. Sa mga nagre-reklamo. Nagre-reklamo kami ng mga taga Philippine Airlines dahil lang nasa plug down namin 12:30, nag-start kami 12:40. Ayun. Minsan kasi sa satellite namin Oo, depende. Pero pag sinabi namin 12:30, 12:20 nandito na kami. Hindi lang gumagana yung camera. Actually, alas 5 pa lang ng umaga, nandito na ako Ako alas 9. Siyempre ba, magandang araw sa lahat ng mga kababayan din natin dyan sa Cebu. Yung mga pulis na nanonood sa atin dyan sa Cebu. Yung mga pulis, sir. Sa mga police stations. Magandang araw po sa inyo. At saka siyempre, sa lahat na rin sa mga PSG dyan sa Cebu. Bakit? Pulis sa gate. Mga guards. Mga security guard. PSG, pulis sa gate. Ang pangit. Para nakakawala ng respeto. Yung mga security guards yan. Ano? Pulis sa gate nga, mga security guards. Yung palang tawag doon sa mga Jaguar yan, ha? Police sa gate. Okay. Siyempre ba, magsasama-sama na naman tayo ng isang oras na naman ng balitaktakan, mga kwentuhan, mga upi-opinyon. Ayan. Ako, maganda pag-uusapan natin. Ay, siyempre. Pero bago yan, ipakilala muna natin. Ay, nako. Ang nakakasama natin regular, pagka pera pinag-uusapan natin, at ating pong i-welcome si Mr. Francisco Topax Colaico. Palakpakan naman po mga kaibigan. Magandang umaga sa tanghali sa inyo lahat. Yan. Ako na ibigay na yung pasalubong ko, pare, kunin mo na yung sa'yo. Nahawakan niya. Hindi mo natanggap yung truck na pinadala ko sa inyo. Hindi yata natanggap, sir, Truck na grasya. Ayun. Parang puro prayers yun. Biyaya at grasya. Ayun. Inulog ko na sa inyo. Ayun, yan ang masarap. Nung last na nandito siya, last week, nagkwento kami regarding sa mga trips niya na ginawa niya. Very meaningful, Grabe yung mga kwento ni Sir. Talagang, maklase. Dito, ibang klase din naman kwentuhan natin dito nung nandito si Sir Arman, di ba? Oo. Pag si Sir Arman ang kasama namin dito, sir, puro pagkain ang pagkain, kape. Ano yung kinukwenta mo lagi ni Sir Arman? Yung trip. Yung mga trip. Tapos, mga pagpapatato niya. Yung mga pagpapatato niya. Talagang meaningful talaga. May tattoo ba yun? Hindi ko nakikita. Nagtatato. Hindi, wala. Nakwento niya lang na pustahan nila sa basketball. Natalo siya sa mga anak niya. Talo siya. Pustahan, magpapatato sila. Pero natakot. Bugs Bunny, sir. Bagay sa'yo. Ikaw naman hindi na masyadong macho yun. Tweety Bird. Tweety Bird. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ito na, pag-uusapan namin sa lahat ng mga nasa ibang bansa ngayon. Tama ba? Dito ako. Sa lahat ng mga nasa ibang bansa ngayon, especially yung mga regular viewer natin sa Hong Kong para sa internet. Magandang araw dyan sa inyo. Parehos naman tayo ng oras. Pareho lang din. Asia. Magandang tanghali, magandang araw po sa inyo lahat dyan. Pag-uusapan namin ang mga buhay ninyo. Ay, nako. Chichismis namin kayo dito. Ingat kayo. Pag-uusapan po natin ang mga OFW finances. Ayan. Kasi kadalasan sa mga OFWs natin, medyo, alam mo naman, laging sinasabi natin dito, pabalik-balik, walang nangyayari, parang
magtrabaho, padala ng pera, Yes. gastos, walang Saka yung- savings na nangyayari. Natatandaan mo yung launching nung launching ng pera-pera lang yan, yung Aha. yung Back for Good, Mhm. 'di ba? Tungkol yun sa OFW, OFW. Diba? Oo, na bumalik, na Aha. nag-grande yung sa mga Pilipinas, Pilipinas kasi, pagka Pilipino, grande yung pag-alis, mas grande yung pabalik, 'di ba? Oo. Oo. Hahatid pa lang sa airport, pagkarami-rami na. Alam mo, pag alis pa lang, utang yun, di ba? Utang yun, yung mga placement fee, Oo. dami na. Saka yung Isang jeep. despedida ba? Oo. 'Di ba? Una despedida. Oo, tapos pagbalik, ayan din, dami din sumusundo. Uy, ikaw taga rito ka, Pasay ka, di ba? Oo. Ikaw ba hindi nagsisisi bakit malapit ka sa airport? Ako nagsisisi ako. Bakit Ako naman? nagsisisi ako. Ako lahat ang sundot hati, di ba? Minsan kinalilimutan magbigay ng gasolina. Akala nila mayaman na tayo. Oo. Akalain nyo lang yan. Yeah. Pero ang totoo yan. Aminin Hindi mo. ko kukontrahin niya, Maria. Malapit na ko. Okay, sir, pag-usapan na po natin ang mga OFW finances. Alam mo, kaya ako, nung una sinulat ko yung libro ko, nakafocus ako sa OFW for one reason. Bakit po? Sila yung nagdesisyon na sa buhay nila na babaguhin ko. Di ba? Opo. Para ikaw makipagsapalaran, hindi mo alam ang kalagayan mo doon, matindi yun. Matinding desisyon Parang yun. nakakatakot nga yun, sir. Oo, kasi Hindi syempre, biro, una, iiwan mo yung iwan pamilya mo, Tama. pupunta, matindi yun. So dapat, sabi ko, ito ang sektor ng populasyon na dapat na makasangga ko, na makashare ko sa kanila. Sayang naman yung tinataya nila kung wala rin silang papupundar. Oo. Kaya ka lalabas para paayusin ang buhay mo. Nagtataka ako, nagpapakamatay sila sa hirap. Ha? Minsan umuutang. Binibenta lahat ng kalabaw, binibenta yung biyenan, binibenta yung... Kung sino pwede niya ibenta para lang mabayaran yung yung mobilization fee. Pagdating sa Hong Kong, pagdating, lalapitan ng mga finance companies. Oh, may credit line ka, 10,000 hanggang 300,000. Passport mo lang ang iiwan mo. Never in their lives nangyari yan eh. Tatanggap ka ngayon ng, wow, hindi nila nare-realize na yung perang yun, kailangan bayaran. Di ba? Nakita na, wow, may 200,000 Hong Kong dollars. Magkano yun? Milyon na yun eh. Pero totoo ba yun, Times sir? six. Hanggang ngayon nangyayari yan? Nangyayari yun. Depende sa posisyon mo. Basta dumating, may passport, bago kontrata, nandyan na yung mga ahente. Ay, ganun. Merong, akin yung passport mo, meron kang credit line. Pero mga Pilipino rin ito mga to, sir? Yung ahente. Okay. Pero Kasi yung Pilipino ka, mga kumpanyang yon, mga lokal. Mm. It could be Hong Kong, Chinese, it could be multinational, mga bangko, Wow. mga may finance company sila. Ah. Matindi. Siyempre, ikaw, bagong salta, all of a sudden, may pera ako. Yung credit line mo na, 100,000, lagay mo na. Yeah. In your mind, pera ko yan. Pera na yan. Pera ko na yan. Hindi ka naman nagkukulang doon ng attraction. Paglabas mo lang ng apartment na pinagtatrabahuhan mo lahat. Free days, libre to, buy one, take one, buy two, take five. Mga ganon. Mga kung ano-anong alas na yung fancy. O kaya bagong transistor, o bagong cellphone, bagong gadget. Excited na excited Yan sila ang gustong dyan. hinihingi natin sa mga OFWs. Oo. Oo. Yun yung gusto namin magkaroon. Napapabili lahat Yung sa sila. inyo po, gusto namin magkaroon ng ganyan. Oo. Ako rin, kaya ako nagkaroon nito. Nahingi ko din eh. Oo, kahit maliit lang dyan, kalahati lang yan. Ito nahingi ko din eh. Ayan. Dapat puntahan din natin yung pinuntahan ni Sir Tom. Kahit kalahati lang ng ganyang size, ano? Sa iyo mula Lunes hanggang Miyerkules, akin ng Huwebes hanggang Sabado, Oh. ipagpahinga natin ng linggo. Oo, sige, pwede. Kahit Android lang, pwede na. Hindi pala naiba yung hindi pala naiba sa yung kalagayan ng OFWs na parang sinasanla nila yung passport nila sa mga teacher na nagsasanla ng ATM. Ay, nako, sinasabi mo pa. Hindi lang ATM, pati yung mga bonus na darating. Yeah. Sinasanla yan. Halimbawa, may differential, may clothing. Yeah. Wala pa, hindi pa dumalan, nakasanla na yan. Ubus na kuminsan. Lalo ngayon, malapit na Pasko, pare. Ay, nako. Diba? Nakasanla na yan. Ang nakakaawa dyan, yung hindi nila na-appreciate, hindi nila naintindihan yung cost of borrowing. Yung kasi bibigyan ka ng maliit na bayad buwan-buwan eh. Oh. Akala mo... Yun lang. Yun lang. Pero kung kukumpit mo yung lahat ng binayad mo,
Minsan, as much as 90% per year ang interest. Aray ko. Effectively, 40% per year. Kasi pag dinidivide mo yung umutang ka na 1,000, sasabihin sa'yo, okay, bigyan kita ng 20% taon-taon. Tingin mo maliit, 20% magkano lang per month yun? 1 point something lang. Pero 1.5, gano'n. Pwede na, mura. Pero babayaran mo yon buwan-buwan. Yung 1,200, babayaran mo ng 100 per month. Di ba? Pero every month yun dahil naka-charge. Pero ang natanggap mo, 1,000. Kung tutuusin mo, yung principal mo, binabayaran mo na buwan-buwan. Sa unang buwan, nawalan ka na ng 10% na principal. Tama. 900 na lang ang binabayaran mo. Pero ang interest mo, pareho pa din. Kaya tutuusin mo, yung 200 na interest, kinita ng nagpautang sa iyo yun, sa kalahati lang ng 1,000. Kasi hinati mo sa isang taon eh. Buwan-buwan, parang hinati mo yung inutang mo. Imbes na nakuha mo yung 1,000, sinoli mo naman sa kanya, hindi mo naman sinoli on the 12th month eh. Yeah. Sinusoli mo buwan-buwan. Buwan-buwan. So parang ang nakuha mo lang 500. Nagbayad ka ng 200, edi mahigit ng halos 50% ang interest mo na. Yun ang sinasabi ko. Yun yung malilit na bagay na hindi nila Hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan. Merong masyado. cost of borrowing. Yun ang dapat sana Tapos uutang sila, yung kinikita naman nilalagay nila sa bangko, bibigyan sila ng, uy, interest namin dito, 2% per year. Wow, ang laki. Sa savings deposit, 1% lang. Ito, 2%. Ang laki. Ang binabayaran nila, 40%. Eh, paano ka lalaban doon? Hindi ka uunlad eh. Oo. Paurong ka doon, hindi ka pasulong. O pera na lang, kung yung pera inutang mo, nilagay mo doon sa kumita ng 60%, 90%, eh ilan naman yung gano'n? Bihira. Alam mo kung minsan yun yung pinagkaiba ng ugali ng mga incheck sa Pinoy. Mga incheck, masyadong detalyado sila. Gusto nila malaman yung pinakamaliit na detalye. Tayo sa Pinoy, pag maliit lang, okay. Naalala mo yung ginawa nating eksperimento na yung 1 peso. Anong gagawin mo sa peso? Sa atin, parang wala lang. Pero pag sa ibang, halimbawa sa incheck, malaking bagay na yun. Hindi nga natin pinapansin yung mga piso sa bahay. Oo. Yung mga nakakalat. Oh. Meron na akong kilalang Bombay naman sa isang city, public market. Nagkapital siya ng 3 million. Kapital niya, pautang siya, 2% per day. Per day. Per day. So, umutang ka na 1,000, bayad ka ng 20 pesos. Mga 20 Kung pesos. tutuusin mo, 20 pesos lang. Meron ako 1,000. Yeah. Sige, call ko yan. Bilay ko ng mga kasangkapan ko, yung mga materials ko, vegetable ko, benta ko, kumita ko ng 1,200. Magkano ang cost ko? 20 pesos. Okay lang, di ba? Pero yung Bombay na yun, 2% per day yun. Magkano yun per year? 720% per year yun. Ay, ang laki. Oo, di ba? Ha? Kaya kung minsan, titingnan natin sa Times maliit. 7 yung pera mo sa isang taon. Grabe. Kung makikita mo, hindi mo makikita kasi maliit. Maliit ka. oo. Pero pag inipon yung maliliit, lumalaki. Yan nga sinasabi ko doon sa ating mga kapatid sa labas. No? Kasi kung ikaw nakafocus lang sa sarili mo, kaya mo liit eh. Pero yung nagpapautang sa'yo, ang tingin niya hindi sa'yo eh. Ang tingin niya sa kabuuan ng pinapautang niya eh. Yung tinayaan niyang 1 million, nagiging 7 million after 1 year. Saan ka namang makakakita ng ganong kita? Pero ikaw, ang portion mo binayad doon, maliit lang dahil umutang ka lang ng, sabihin natin, 10,000. Binayad mo, 70,000. Pero hindi mo naramdaman dahil araw-araw mo binabayaran yung 20 pesos per 1,000 eh. Di ba? Pero siya, pautang siya ng 1 million. May 7 million siya. Kaya kung tayo, magsama-sama, maliliit tayo, at tayo ang magsama-sama, gaya ng ginawa natin sa Hong Kong, aba yung pera natin, kung ganun din lang ang babayad natin, makakabili tayo ng mga sarili nating negosyo. Yun ang aming gustong ipahiwatig sa ating mga OFW. Huwag kayong umisip na ako lang. Kahit hindi naman nila lahat kahit na 10 lang kayo. 20 lang kayo. Siguro naman meron kang 10 kaibigan, di ba? Ayun ang problema. Ang problema, pag 10 kaibigan, 10 away. 10 Doon nga. away. Kasi Ang hirap yata ang pag-usapan ng pera. kasi pag kumikita na, minsan walang away. Pag nagka-problema,
Away na. Away. Yun yung isa sa mga Ayun. problema. Ang negosyo, meron namang panalo, may talo, panalo, talo. Pero pagkatapos, panalo. Kaso yung iba, pag natatalo, ayaw na. Oo. Gusto lang nila kasama sa talos, panalo. Hindi ganun ang buhay eh. May araw na magandang gising mo, may araw na buisit ka sa mundo. Ganun eh. Pero alam nyo, pag, kunyari, ikaw OFW ka, di ba? OFW ka, kaalis ka dito sa Pilipinas. Ang nasa isip mo, kumita ng pera. So pagdating mo dun sa ibang bansa, kapag may mga nag-o-offer ng ganito, medyo fast yun. Parang napakabilis na pera yun. Kakagatin ang kakagatin mo talaga. Kasi mangyayari, nabubulag din yung mga OFW kasi nga galing sa hirap ng buhay. At least pagdating doon, biglang, ay, okay to, sarap. So parang medyo gusto ring maramdaman ng isang OFW, yung unang labas niya na napakaganda nito, hindi ko nararanasan to sa Pilipinas. Kaya ginagrab nila na hindi nila sa likod niyan, yung responsibilidad para na malaki din ang ika nga dapat tanawin. Kasi pag nakita mo na yung 1% a month, pare, ano yun? 1% lang naman 1%? 2%? Kaya. Late. Liit masyado niyan, men. Pakaliit niya. Kayang-kaya. Pero, Sir Tobax, meron na bang lumapit sa inyo na talagang lubog na yung Madami na. hindi ko na kaya, Sir Tobax, sulungan niyo ako dahil ikukulong Ilong na lang lumalabas. Alam mo, hindi lang OFW, may mga branch manager ng bangko na lumapit na rin sa amin. Sa akin in particular. Pakiusap lang niya, huwag sabihin dahil masisisante siya ng bangko. Pag ang bangko, alam nila yung branch manager nila, lubog sa utang. Baka sa bangko nakuhanin yung, siyempre, pambayad. Baka gulong-gulo na isip mo. Diba? So, i-expose mo sa risko yung bangko. So, talagang hindi raw niya na-realize. Sa kautang ng credit card, informal lending, yan ang problema informal borrowing and lending Nung na-realize niya, wala nang maiiwan sa sweldo niya. Kahit minimum, sa dami ng inutang niya, wala nang naiiwan. Minimum charge. Ang problema, yung sa example kong ito, ni asawa niya hindi alam. Ay, masakit. Babae ito yung asawa niya naghihirap din sa trabaho. Buong buo loob na okay sila, branch manager, asawa ko, ako. Yung pala, lubog na lubog. Ako, parang may kilala akong ganyan Alam mo? Nangyari last year yata yan, announcer din yun. Oo, newscaster din yun. Hindi alam nung lalaki na lubog sila. Ganun? Oo, mamaya ikukwento ko sa'yo. Okay, babalik po tayo. Babalik po tayo Maraming pang pag-uusapan natin dito lamang sa Pera lang yan. Diyan lang kayo. Diba ganun nangyari doon? Lots of money. So don't be asking me why. I wanna be rich. Oh, I wanna be. May tanong ka bang nangangailangan ng sagot? Tanong na matagal mo nang ipinagtatanong pero wala kang makuhang sagot. Wish mo bang magkaroon ng sariling research team para malaman ang mga bagay-bagay? Ito na ang programang sasagot sa mga hanging question. Gets mo? Now you know. Kaya magpadala na ng mga questions mo. As in kahit ano sa Now You Know at mbcradio.net. Huwag kalilimutang ilagay ang inyong pangalan, address, cellphone, or telephone number every Saturday. Gets mo? Now you know. The world of boxing. The world of basketball. The world of volleyball. The world of golf. The world of sports. Ngayon, iisa na ang pagkukuhanan ng mga balita. Iisa na ang sentro ng pagmumula ng mga pinakabagong impormasyon pagdating sa mundo ng palakasan. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Sabay ang mapapakinggan at mapapanood sa DZRH at RHTV. Kasama ang ating mga sports analysts, sina Chris Capulso at Ruel Vidal. MBC Sports Center. MBC Sports Center. Ang mga latest sports balita mula sa inyong mga favorite sports players. MBC Sports Center. Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. MBC Sports Center. MBC Sports Center.
parang children's show to. Okay, balik po tayo dito sa Pero lang yan. Ito po sa RHTV. At syempre, kanina, napag-usapan natin kanina. Oo. No? Meron ba, Sir Topax, na mga lumapit sa inyo na tipong lubog na sa utang, yung tipong wala na, kung may susweldohin man siya, wala na rin. Yun nga, Dami. yung kanina. The whole year, maski sa ipunin yung the whole year na sweldo, kulang pa rin. Yung So, naikwento nyo nga kanina, Sir Oh. Topax, di ba, nalubog na po yung isang branch manager tapos hindi pa alam ng asawa. Paano nakalabas ba siya doon sa... Medyo, meron naman palang, Nakabawi ba? meron naman laban, sitwasyon niya. Binuksan lang namin yung isip niya na, in despair na eh. Yung ba talagang, alam mo na, halos depressed na. Siguro. Desperado. Oo, wala na. Pero hindi na siya, kung ginawa niya, okay, relax lang, tignan ko nga sitwasyon ko, makikita niya na may problema, pero may solusyon. Oo. Nangyari sa kanya, pinakita namin sa kanya, okay, ito mga utang mo, ito ang principal, ito ang accrued interest, ito ang penalty. Nilista lang namin. Kasi kailangan ilista mo para alam mo yung, bigyan natin ng priority. Itong bangkong ito. Paano ka nabigyan ng ganyang credit line? May kilala ka siguro. Diba? Ina-identify niya. Okay, tignan naman natin saan mo ginamit yung pera. Yung iba gastos, yung iba may pinambili siya. Appliances, mga ganun. Okay, madami kang kasangkapan sa bahay na hindi mo naman talaga kailangan at hindi mo ginagamit. Okay. Benta natin yan. Sabi natin, benta. Palagay mo ng palugi. Okay. Nag-establish kami ng amount. Sabi niya, titiisin ko yan. Kaya ko. Halos yung mabibenta niya doon sa kasangkapan niya hindi niya kailangan. Halos 50% ng principal. Oh. Yung principal. So sabi mo, may katapat na yung principal mo, di ba? Ibig sabihin ng principal, sir, yung paunang utang. Kung ano yung inutang niya without the interest, kung ito total mo yun, alam ba, sabihin mo ng 1 million, yung mga pwede niyang ibenta, makaka 500,000 siya. 500,000. Kasi bakit ko sinasabi yun? Dahil pag meron kang ganun, pwede mo nang lapitan yung mga pinutangan mo. Say, boss, nagka-problema ako. Kung pipilitin yung tutuloy-tuloy ang interest, tutuloy-tuloy ang penalty, suko na ako. Kahit na kumikita ako, hindi ako makakabayad. Pwede ba tigilin na natin yung interest at penalty? I-restructure natin yung utang ko, imbes na due itong buwan na to, 5 years. Okay. Pero, babayaran ko agad yung kalahati ng principal. Kasi pag nadinig sa'yo ng bangko mo yun, o ng creditor mo, sa kanyang isip, bagsak na agad yung aking talo. Kasi in their mind, talo na siya. Talo na sila pagpipilitin nila. Makabawi siya agad ng 50%. Tapos meron kang 5 years structuring na, kikita pa siya. Pumayag. Saka kumita na sila doon, sir. Kumita na sila of the stuff. So, pumayag. So, ang laki ng nabawas, mahigit ng 40%. Ang nabawas dun sa kinisingil sa kanya na kasama. Sir, bakit sila pumayag? Sa libro nila, zero na eh. Sa libro nila, bibigay na nila Kasama ba kayo, sir? Saan? Yung sa nakiusap? Hindi, tinulungan namin siya harap. Pero yan ang plano namin gawin sa foundation. Nagmuha kami ng struktura na kung ikaw, nagtatrabaho ka, wala kang personalidad. Bigyan mo kaming authority sa foundation kung natutuloy, yan ang gusto namin gawin. Kami nga harap para sa'yo. Pwede yun. Pero bago namin kuhanin yung kaso mo, alamin namin, meron ka bang kakayahan na bayaran? Kasi kung meron kang kakayahan na bayaran, kahit na imbes na this year, abutin ng 3 years o 5 years, may laban tayo. Walang nagpapautang na seryoso na tatanggi. Kasi ang alternative niya, zero. Hindi naman niya eternity pahirapan ka eh. Ang alternatibo niya, makuha niya yung principal niya kahit papano at saka kumita pa ng konti. Total, kumita na siya nung nakaraan. Baka nagugulat po kasi yung mga nanonood sa atin na pumayag yung bangko. Papayag talaga. Papayag may mga talaga. pagkakataon talaga na papayag Kung sila. yung umuutang, may kapasidad. Na makabayad. Baka nangako ka na naman, pero saan mo kukuhanin? Pag-iisipan ko pa ho, malabo. Okay. So kahit dapat nakaplano ka. Actually, kasi may mga Plano. structure nga ngayon na ginagawa yung ibang bangko. For example, credit cards, utang mo, 15,000.
Tapos, dahil alam nila wala ka na talagang kapasidad, ibabagsak nila kahit 5,000 na lang, tama. tatanggapin nila. Tama yun. Kasi kahit paano, kumita Oo. na sila dun sa mga nakaraan. Oo. Diba? At least kahit pa paano, hindi mo mabalik nila. Kasi alam nila, wala ka ng, halimbawa, wala ka ng kapasidad. Kahit sabihin natin may kapasidad ka, pero wala ka na talagang balak. Sasabihin nila, out of ganito, ito na lang bayaran mo para matapos na lahat. Kahit pa paano, may makuha pa rin sila. Kasi tandaan mo, paano umabot ng ganyang kataas o kalaki ang utang mo? It took time. Oo, tama. Hindi naman nangyari 1 linggo. Siguro taon yan eh. So, para sa'yo, isipin mong marirecover mo yan also in 1 week o biglaan, hindi rin pwede. It will also take time. Pero, kung maayos ka, sincere ka, meron kang source ng pambayad, 9 out of 10 papayag ang bangko. Kailangan lang. Kaya bakit hindi ginagawa na iba? Walang kapasidad na humarap. Ayun. Una-una, hindi lang kung sino tatawagan. O kung tatawagan man, hindi siya iintindihin. Kasi Tapos kung yung stop iba lang takot. ng bangko, basta't may utang ka, wala kaming pakialam. Dadaling ka sa abogado, collection, yun ang bubit sa'yo, mumurahin, di ba? Oo, yun. Mumurahin ka, pahihiyain ka. Tsaka may bago silang modus ngayon. Ano? Pumupunta mismo sa bahay. Bahay mo? Pupunta sila ngayon sa mga bahay-bahay na. Tapos, Iyon, hinahanap nila yung kung sino may utang sa kanila. Tapos iabot nila gusto ko- personally yung letter. gusto kong anuhin yung paano namamahiya, sir? Paano namamahiya? Hindi ko minsan, tatakutin ka. Hahanapin yung, kunyari yung boss mo, gusto makausap yung boss mo, sisiraan ka. Na ito, alam ba, si Dennis Antinor, may utang Alam to, mo, ganito, bawal, ganito. hindi tama yan eh. Pero yung mga collection agencies kasi, success basis yun. Pag hindi makakolekta, wala silang kita. Kaya tatakutin ka. Yung iba naman, sa takot, kapit patalim. Oo, yung Utang na sasanda naman na sa lang. ibang informal naman, ang source ng pera, kamag-anak, tsahin, kung nasama, baka magnakaw pa, di ba? Pagbayad lang, para huwag lang silang mapahiya. Oo. Tatawagan yung amo, tatawagan yung co-office mate mo, kamag-anak mo, hahanapin ka, andyan ba, nagtatago sa amin niya, malaki utang. Yun. Kakalat eh. Talagang sisiraan ka nila para hanggang sa matakot ka na bayaran mo para manahimik na sila. Ay, ganun. Madaming ganon. Eh, yung Subukan bangko, Ayoko nga. yung mga bangko, pag pinasa nila sa mga collection agencies yan, in their books, zero na yan. Oo. Parang wala, give up Wala na sila. Right. Written off na yan. Ngayon, kung may makolekta, 25 up to 30% yata napupunta doon sa agency. Bigay sa kanila 60%. Bayag na sila kaysa wala. Oo. Eh ngayon, kung harapin mo silang maayos at sabihin, ito si Mr. Diego, 1 milyon na utang nito. Kayang-kayang bayaran niya ng 600,000 pero 5 years. At ganito ang plano. Ay ba, ang principal niya 500 lang. Bakit hindi papayag ang bangko? Kesa humabol ng 1 million, 2 million sa bula. Ito, i-restructure na. Happy lahat, di ba? Oo. Ganun ang sistema. Ay, yung mismong staff namin, mag-asawa. Kumikita sila ng combined income mga 40,000 plus. Ang utang, 120. Sa credit card. Wow. Nung ninegotiate, tinurong, bumagsak yung utang sa wala pang 40. Ah, ganun. After 3 years, nabayaran niya. Pero pinunit na yung credit card niya. Bayad niya kasi noon, almost 12,000 a month eh. Sakit yan. Minimum. O ngayon, meron na siyang 12,000 a month. Bulsa na niya nagpupunta dahil nabayaran na niya. Pero kay hinarap niya, ginawa ng bangko yung mga kinondon, yung mga penalties, binawasan ng interest rate. Nangyayari yan sa buong Asia, sa buong underdeveloped countries. Sa ibang bansa, ang central bank nila ang nagtatayo ng organisasyon para tulungan ang population. Pag lubog ka sa utang, konsulta ka sa amin, baka masolve namin. Oo. Kasi Kaya recognize yan eh. Recognize talagang problema yan. Kaya pala nung nasa States ako noon, meron ako mga commercial na nakita na nagtatagalog ho yung mga parang mga abogado yung dating nila eh. Lubog ba kayo sa utang? Mga ganun eh. Lubog ba kayo sa utang? Kami na Magpalubog namin pa kayo ulit. Iba pa ko namin kayo.
iwanan nyo kami, ilulubog pa namin. Ibabaw namin kayo. Sabi pa niya, nakalagay daw, we will present you even at court. Sabi niya gano'n eh. Meron ganun. Pero sa Asian countries, Korea, Singapore, Malaysia, merong talagang government subsidized organization na pwedeng puntahan ng mga ordinary citizen. Lubog na sa credit card. Gusto nilang maayos ang buhay nila, pero wag naman yung biglaan. Hindi nila kaya. Ngayon, sir, ang tanong, kanina, di ba, may lumapit sa inyo dahil kilala kayo. Paano kaya sa mga nanonood ngayon na medyo lubog sa credit cards, saan sila lalapit, anong steps yung gagawin? Kasi basically, walang alam eh. So kanina, nabanggit ni sir na kapag pupuntahan mo, yung mga staff lang na Ay, mga basta regular may staff sa utang ka. bangko, sabihin nila, wala kami magagawa. Talagang may utang ka. Well, sa ngayon kasi wala. Sa foundation natin, sinusubok namin itayo nga yung opisinang yan with the help of Central Bank, Bankers Association. Pero wala pa, in process pa yan. Ang magagawa ko lang suggestion is, kontakin nyo yung kung sino man nagbigay sa inyo ng card at sabihin nyo, may problema, tigil na nila yung credit, surrender your card at work out a solution. Wala na magagawa kaysa pilitin mo. Yung iba kasi, tago na lang ng tago. So, takbo pa ng takbo metro. Dapat tigilin mo yung metro eh. Una, tigilin mo. Pag tigil metro eh, sumulat ka, punta nung boss ko na. Wag niya. Ayoko na. Paawa ng Diyos, tigil na. Putulin mo yung card. Ito, workout natin kung anong kaya ko. So, mas maganda pala haharapin mo sila. Harapin mo. Dapat talaga Kasi kung harapin. tago ka ng tago, tama yung sinabi ni Sir Topax, dire-diretso yung... Kasi diba, isa sa mga rules natin yan, para makasave ka, get out of debt sa utang. Labasan mo yun. Hindi mo matatakbuhan yun eh. Obligasyon yun eh. Oo. Lahat ng guilty, taas kamay. Yun ang... Wala pa ako masyado eh. Di ba? Swerte. Alam mo kasi OFW, yan ang pananaw na dapat magbago eh. Porket kumikita na, naiinganyo, bibigyan ng katakot-takot na credit line. Excited na excited. No. Tsaka andyan pa kasi yung pressure mula sa pamilya namin pinapabili. Ay, Mami, naku, isa pa pabilan yan, mo. Yan. Isa pa sa mga yan. So, pagdating mo doon, gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak mo, bilhan mo ng PSP, gamit credit ka mo, swipe, pak. Anak, ito yung si daddy mo. Kumustahin mo siya, ha? Sabihan mo siya ng I love you. Hello, daddy. Gusto ko ng PSP. Patay. At saka, kailangan kong laptop. Yun. Yung binyag ng pamangkin, kailangan nating bigyan naman ng magandang handa. Yung pobreng OFW sa Hong Kong, hindi nila alam, wala na rin pinagkukuhanan. Kaya kami sa foundation, meron kami tinayong personality, si Lone Ranger. Yun. Si Lone Ranger. Lone Ranger. Lone Ranger. Lone Ranger. Bakit po Lone Ranger? Nakabayo po ba yan? Oo. Gusto mo mag-loan. Kung meron kang loan problem, puntahan mo si Lone Ranger. Ayun. L-O-A-N. Loan. Ayan. Iba naman yun si Ilong. Hindi long. Nakasumbrero pero walang maskara. Hindi ba malaki yung ilong? Ilong Ranger. Yan ginakoin namin na a-assign namin na parang Lone Ranger program. Lone Ranger. Maganda yun, ha? Lone Ranger. Isa pa kasi, hindi lang naman yung baon sa utang. Yung tamang pagkuha ng utang. Isa pa yun, di ba? Minsan kasi pwede dapat ka umutang. Pero anong klaseng utang ang papasukan mo, ano pa rin yun? Isa pa rin sitwasyon na dapat pag-aralan yun. Pag pumasok ka dun sa mga informal lending, yun, makakatakot yun. Ang tataas ng interest at saka minsan dinadaan sa dahas. Aray ko. Makakatakot. Abangan ka dun sa kanto. Alam mo, nakakatakot yun na itatakutin ka ng mga nangungulig. Takot Kasi yung papeles nila hindi may enforce sa court eh. Hindi may enforce. So, ang enforcement dun, hindi sa court. Puwersahan. Persahan. Rico. Ayun ang nakakatakot. Bayaran mo 2 balot na inutang mo sa akin kung ayaw mo. Ay, di ba sa casino may mga financier na bibigay mo na yung susi ng kotse mo, magkano, laro ka. Pag hindi mo nabayaran sa gabing yun, kanya na yung susing yun. Uuwi ka, taxi. Ganun sa casino, may mga financiers na ang collateral mo lang, susi. Saka sa States daw po, pinagbibigay sila ng puhunan. Meron. Bibigay sila ng puhunan. Kunyari, ikaw, patadalang ka ng $100. Basta maglaro ka. Binibigay yun, libre. Kahit dito, Ay, meron po? Ganun ba? binibigay. Para Okay. maengganyo. Oo nga. Ako,
Pag-usapan pa po natin maya-maya ng konti, yung iibahin natin yung mindset ng mga nandito sa Pilipinas. Correct. Tapos tingin-tingilan na natin siguro yung mga istorya ng mga success stories na yumayaman sa ibang bansa. Ay, nako. Kasi pagka Hirap naisip na hirap natin, yung pagka mga nandun. lumilipad sa aeroplano, medyo naging successful, naging mayaman. So ano-ano naisipang hingin. Okay, sa magbabalik po lang. Pero lang yan. I wanna be rich. Oh, I wanna be rich. Ang magpartner, laging nagdadamayan. Ang magpartner, laging may balikat na pwedeng sandalan. Ang magpartner, laging may nakahandang payo para sa isang kaibigan. Kaya ang magpartner, walang iwanan. Love Chat with Ruth and Andy. Magpartner, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, 2:00 ng hapon. Love Chat with Ruth and Andy. Dahil may isang magpartner na pwedeng asahan. Kaya, number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Money, lots of money. So don't be asking me why. I wanna be rich. Okay, balik po tayo sa Pera-Pera lang yan dito po sa RHTV. Okay, pinag-uusapan pa rin Medyo natin maganda yung pag-uusapan natin ngayon. OFW finances. Oo. Diba? Kung paano yung mga problema, yung mga suliranin ng mga OFWs natin na usually hindi alam ng pamilya na naiwan dito. May tanong ako. Yung bang pagka lalaki ang umalis at yung babae ang tumatanggap ng pera, may pagkakaiba ba pag ang babae ang umalis at lalaki natitira sa Pilipinas? Ay nako, meron. Ako muna sasagot sa'yo dyan. Sandali lang. Ako ba pinatatamaan mo? Oo. Ito kasi nangyari mismo sa, sabihin natin, kaanak ko. Itago na lang natin sa pangalan ng kapatid ko. Tama. Dito lang naman to sa Pasay na mapanood eh.
Hindi kasi yung lalaki umalis, nag-abroad. Tapos ang nangyari, walang allotment na dumarating. Naku! So napag-alaman bandang huli Oh. na yung pera para andun sa nanay. Ay! Naku! Oh, Pinagawa tapos? na ng bahay. Samantala, yung sa kanila, bilang asawa, yung the usual na pinapadala, pang gastos-gastos Pwede lang. bang i-edit to? Baka sabihin ng nanay ko, siya yung pinag-uusapan dito. May mga ganun nangyayari. Oo, kasi nangyari na sa amin yung dati. Oo. Wala ng problema. Tsaka syempre, pag sa lalaki, andun yung bisyo, sugal. Sa palagay mo ba? Ha? Sir, may lumapit na ba sa inyo na lalaki na lubog ang utang, pero yung lubog sa utang, pero yung asawa niya ang OFW? Babae? Both sides, oo. Hindi ko makakwantify kung ano ang lamang. Pero sa akin, parang nagiging hindi factor kay babae na iwan o kay lalaki. Ang talaga nagiging factor yung practice ng pag-handle ng pera eh. Kasi kadalasan, pag nando na, OFW na, hihingi nga yung mga kamag-anak. Para bang ang pananaw nila, obligasyon, na kahit ano hingin, bigay. Hindi na Obligasyon inaala. ng feeling nila nung hinihingan, sir. Nung Oo, hinihingan. kasi parang kaya ka nga nagpunta dyan para sa amin. Ang problema, ang mga hinihingi, wala na sa lugar. O kung nasa lugar man, hindi naman, pag nakuha pera, hindi naman doon nilalagay. Yung diversification ba ng pera, madaming nangyayaring ganoon. Buong loob nila na yung pamangkin, nakabili na ng Julie's Bake Shop, na franchise. Di pag uwi niya, ni-imagine niya, for good na ako from Hong Kong, meron akong bake shop. Pagdating niya, walang bake shop. Nagastos na yung pera. Aray ko. Patay. So, yung makikita mo na naman, balik na naman sa Hong Kong. Akala ko ba for good ka na? Na for good din yung pera ko. Sabi niya ng pamangkin ko, wala. So, dapat siguro alamin nila bago magpadala. Saan gagamitin? At saka dapat meron naman nagbabalidate. Diyos ko naman, mahirap naman yung pinahirap. Obligasyon mo sa sarili mo yun di ba? Binila ng pamangkin, bisikleta yung put. Julius Bake Shop. Yan ang mga problema eh. Kawawa naman. Ako naaawa talaga ako sa mga OFW. Yung parang naniniwala ka na pagdating mo dito, marami ka nang pinadala, yung halimbawa, maging sa bahay ko minsan, hello, kuya, pinapagawa na yung bahay dito. So, expected mo na. Sobrang busy, hindi mo rin napapadala ng picture. Pagdating mo, ano ba yung barong-barong pa rin? Abay, meron akong isa dyan, seaman. Yun. 17 years. 17 years siya na seaman, balik-balik. Padala ng padala. Di, nakaipon naman. Hindi naman sa hindi. Nagkaroon ng 6 million, something. Malaki rin pera. Bibili na sila ng bahay at lupa. Tapos na. Yung bang meron ng... Ang bayad, halimbawa, sabihin natin, July due, babayaran na nila. Nagdesisyon na sila mag-asawa. Dumating na yun yung Multitel. Yung Multitel, yun nangangako ng 8% per month. Sabi ng asawa, babaeng naiwan dito, 8% ng 6 million. Wow. 480,000 per month. Tatanggap pa ako ng 480,000 for 6 months bago ko bago ko gastusin yung aking 6 million. Di meron pa ako, ang laki ng tinubo ko. May gitna, milyones pa rin, 4 million halos. Matatanggap ko pa. Pinasok, mabuti kung pinasok 1 milyon. Pinasok lahat. Aray. Nakatanggap ng 3-4 na buwan na interest. Tapos bula na wala. Aray! Dating yung asawa, nasaan na yung bahay, pabayaran na natin. Wala na. Ano, inatake yun, ha? Awang-awa ko, inatake sa puso. Yung lalaki. Hindi mo masisisi, di ba? Grabe. Nung nagpunta sa amin yun, hindi na makasalita, yung parang na-stroke. 17 years tinapon dahil may nangloko sa asawa. Yung asawa naman, get rich quick. Hindi siya marunong mag-evaluate kung scam yan, kung totoo yan. Siguro nagpakilala, kaibigan, na kumumisyon din. Hindi naman, ang laking pera, 6 million, malaking komisyon nun kung sino man nagpasok. Yan ang sinasabi ko. Yung management ng pera, nakafocus lang dun sa kulang sa
Sa kakayahan. Dapat na yung literacy talaga pagdating sa paghawak. ng Naalala pera. ko lang kasi, may naalala ko sa taga-Pangasinan kasi ako, di ba? Pero kami doon, pumunta lang kami doon bakasyon. Umuwi yung, nag-aalala tuloy ako ba? Okay lang, wala naman nanonood sa atin. Hindi, napapanood tayo doon eh. Napapanood tayo doon. Hindi ba blurred natin yung mukha mo? Ngayon, yung kasi maliit lang naman siya. Maliit lang naman siya na bayan. So, basically, magkakakilala yung magkakapit-bahay. Okay? So, dumating yung lalaki, galing ng Saudi, sabi niya, dalhin mo ko sa bahay namin. Sabi niya. Sabi ng tricycle, yes, sir! Yes, kuya! Sabi, magkakilala eh. Doon yung tricycle. Kasi nandun ako eh. Kaya natatawa kasi ko. Dumating yung tricycle doon sa harap ng bahay. Ang sabi sa kanya, tapos na yung bahay, may bubong na, nagkukwarto na yung mga bata doon, may gate na, totoo, may bubong na, may gate na. Pero hollow blocks pa lang. Pero binabahayan na siya. So yung kurtina nila parang sako pa lang. Sako. Ito, malagay ako sa alanganin dito. Okay. Sa sobrang gulat ng lalaki, pare, hindi siya bumaba ng tricycle. Tapos, sabi niya, kuya, yan yung bahay niyo. Hindi na yung bahay. Alam ko kasi, nandun ako eh. Naaawa ako, sabi niya. Sabi ng tricycle, kuya, ito na yung bahay niyo. Hindi na yung bahay. Ayaw. Sabi niya, ayaw. Kasi, alam mo, pag maliit lang na bayan yan, ibig sabihin, sa isang street na yon, alam mo, pag may darating na taga-Saudi, di ba? So, nagkumpul-kumpul na kami. Ayan na yung tricycle. Big appeal, no? Ayan na. Andiyan na yung tricycle dahil may kunting salo-salo pa yun. May pansit-pansit, puto-puto pa. Pag ito ng tricycle, kami ng tricycle driver, kuya, ayan na yung bahay mo. Katingin yung Nakakahiya. Oo, talaga nakakahiya. Yung balbasarado. Oo, syempre. Saudi eh. Sabi niya gano'n. Ano sabi lang niya? Hindi namin bahay yan. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ng tricycle driver, di kuya, bahay niya yan. Hindi. Sabi niya, hindi namin bahay. Di bahay niyo po yan. Ayun. Ayaw mo ba? Tapos, pumasok yung lalaki. Tapos, lahat kami, nandun kami, syempre, kainan. Halisan kami lahat. Sabi ng mga kapit, syempre, mga chismosa, away to, away. Sabi niya, away to, away. Pare, pagpasok ng kwarto, pare, walang labasan yan. Oo! Kinagabihan, ayan na, dala-dala na yung asawa dito. Kita yun, pare. Ngayon ko lang naalala. Ngayon ko lang naikwento, pare. Ngayon ko lang naalala eh. Kita ko talaga yung mukha nung lalaki. Hindi na yung bahay. Kuya, bahay niyan. Hindi. Ayaw. Tapos ayaw bumaba ng tricycle. Ayaw bumaba ng tricycle. Na-trauma, no? Grabe. Na-trauma. Very disappointing. Kahit ito nga lang, pagkain lang sabihin mo, may adobo dito sa bahay. Siyempre, mindset mo na ganun. Pagdating mo, kain ka ng adobo, tapos, kinain ng pusa. Ang sama ng pakiramdam, di ba? Paano yung bahay yun eh? Pinaghirapan mo na Saka hindi ilang pala, yan pala, kasi sinisigaw niya, nagkukwento siya, naririnig talaga sa kapitbahay kasi nagkaaway sila eh. Alam mo ba? Sabi niya, pero pang Galatok tatagalogin ko na, alam mo ba na habang nasa Saudi ako, ini-imagine ko ang itsura ng bahay natin. Napinturahan na, sabi niya, sabi ng lalaki, sabi mo, mamahalin yung bubong. Yung pala, yero. Ang lakas ng bunganga niya talaga. Aray ko. Mag-asawa pa sila, hindi na. Ay, hindi ko na po nabisita eh. Bisitahin mo. Bisitahin ko. Kami yung feature. Grabe talaga. Di. May karapatan ba naman talaga? Tama ba naman yung pinadadala niya? Baka naman imagination lang niya, pero ang pinadadala niya, pichi-pichi. Hindi talaga kasya. Siguro po, ang mali doon yung asawa na nagkukwento. Yung babae, malamang. Pinalaki niya yung expectation. Siguro malaki po yung pinadadala niya para hindi lang maghanap yung lalaki. Ito, pinagawa ko na. Sabi mo, maganda bubong natin. Meron naman mga cellphone camera ngayon, di pwede naman padala yun, di ba? Matagal na yun, sir eh. Matagal Maliit na. pa ako nun. Sulat-sulat pa yun eh. Hindi pare, pag nakita mo talaga yung mukha niya, grabe talaga, maaawa ka talaga, maiyak. Hindi namin bahay. Sabi niya, Ayaw. ito
Ngayon ko lang naalala. Ngayon ko lang naalala. Talaga ayaw mo ba ng tricycle, pare? Ayaw na talaga mo ba ng tricycle? Siguro dapat isipin natin, baguhin natin yung mindset ng mga tao na iiwan dito, di ba? Alam mo yung pinaka sa mga factor talaga, yung mga tao na naiiwan talaga, ito yung nagpapahirap sa mga nandun sa labas eh. Oo nga. Totoo. Kasi, Majority. una, pag alis mo dito, sakripisyo na, hindi mo makakasama yung pamilya mo. Tama Eh. yun, tama yun. Tapos yung pamilya, since ang isip naman natin, ay si daddy, nasa abroad na. Oo. Marami na kaming pera. Nagiging adventure yung paningin nila sa pag-abroad eh. So yun naman naiwan dito, kagaya doon sa Abra, yun, sa Bangged, doon sa may isang area doon. Yung buong barangay, hindi na nagtatrabaho. Naantay na lang 15 at 30. Oo, kasi yung factory ng kaibigan ko, may chicken dressing shop, Frenchman siya, sawa niya taga ron. Meron silang free-range chicken farm. Maganda ang operation. Mga trabahador nila taga Cebu. Nasa Bangged. Kasi yun nandun sa barangay, ayaw magtrabaho. Abroad kasi yung pamilya. Pool. Inom, beer. Pag 15, fiesta. At 30, fiesta. Ako, may panawagan ako May panawagan ako sa mga, hindi sa mga natitira dito. May panawagan ako dun sa mga nanonood ngayon, mga OFWs. Kayo, huwag kayo nagpapadala ng mga picture na okay na, nakasandal sa kotse, ha? May sariling computer, Yun. may sariling kwarto, Ayan, may ako. bisita sa mga, alam mo na, yung mga tourist spots sa mga bansa nila na pinagtatrabawan, na okay na. Akala mo, pumasok sa hotel, dumaan lang pala. Bago yung damit, bago yung sapatos, bago yung may bagong cellphone, bagong relo, di ba? Tapos yun ang pinadadala dito. Ano ngayon ang Mga overlooking na mountain. Ganyan sa Hong Kong. Oo nga. Sa labas ng Disneyland, nakagano. Hindi naman nakapasok ang mahal kasi. Ando lang sa gate. Yung hamburger nila, prop lang. Ako naman nahawak. Bibili sila. Bakas-bakas sila. 10 sa bili tayo isang hamburger. Pa-picture tayo. Ako, tapos na. Ikaw naman. Alisin natin yung inaalikan mo yung burger. Sabi ko nga sa kanila, ipakita nyo kung saan kayo natutulog talaga. Yan. Ang iba doon natutulog sa Casillas. Kasi lilit ng mga apartments sa Hong Kong. So yung naiiwan doon, pag minalas-malas kang OFW, makuha mo yung among gano'n ng bahay niya, maliit. Doon ka lang patutulogin sa banyo. Pag tulog na sila lahat, saka ka maglalatag ng banig. Sabi ko, yan ang kuhanan nyo na retrato. Hindi yung nandun kayo sa Disneyland, nandun sa floating ferry, di ba? Tapos yung nakangiti talaga sila. All smiles, pare. Nakaganon pa. Di ba? Yung pala, hirap na hirap ka na pala. Di ba? Ipadala ninyo yung mga pictures na... Yung totoong mukha ng buhay nyo. Yung talagang yung kinakain nyo araw-araw. Kung gusto nyo nga, eto parang hindi nyo nagagawin yun para sa inyong sarili, kundi parang na rin doon sa pamilya nyo na hindi hingi ng kung ano-ano. Saka siguro dapat din pumasok dito yung pamahalaan na gumawa ng isang organisasyon na lahat ng mga abroad, yung pamilya, may seminar tayo. Oo. Ganito yung... Alam mo, meron, hindi lang nasusunod. Ayun, Merong ayun pala. OFW family ang OWA, pero ewan ko kung na-organize talaga nila yung mga pamilya sa mga ganong... dapat kasi para at least alam din na pag umalis itong alam ng pamilya na yung nandito na kung gaano kahirap yung buhay sa bilang isang OFW. Yun ang problema. Kasi lalo na sa bata, impressionable ang bata eh. Naku, mami, nag-i-enjoy. Hihingan ako ng bagong sneaker na umiilaw-ilaw. Yun ang gusto ng mga bata. Sa totoo lang, kasi sila yung mga... Sa bagay, kasi kung ikaw naman na nagtatrabaho doon, Gusto mo rin ipakita gusto mo rin pakita na pinanggalingan mo itong mga gusto mo magyabang na successful ka doon eh. O minsan, Kahit na ano. Anong nangyayari pa, susuotin yung Amerikano na boss, upo dun sa mesa. Siguro tigil-tigilan na natin to, no? Tigil-tigilan na natin yung mga OFWs na magpapadala ng mga picture na ganyan. Alam mo, may mesa, may table na. Yung pala, nakiupo lang. Di ba? Ay, naku, tigilan na natin to. Tigilan na natin yung lalo na yung mga nagpapakuha sa tabi ni Mickey Mouse, di ba? Nakaganon pa, may hawak pa na staff to, yung pala hindi kanila. Di ba? Siyempre, Hiniram para lang. maano natin yung mindset ng mga tao na iiwan dito na hindi naman talaga ganun kasarap. Unang-una, nandun sila, hindi nila kayo kasama. Yun ang mahirap.
Diba? Tapos mainggit sila. Makikita kasi ang ganda-ganda ng Buhay mo. napupuntahan mo doon. May snow pa, di ba? Tapos, papadala pa ng picture na nakaganon yung amo sa kanila. Ay, boy. Close na close. Siguro pwedeng bumali. Okay, mga kapitbahay. Ang pinag-uusapan pa rin natin, mga OFW finances, ha? Marami pa tayong pag-uusapan sa magbabalik ng Pera-pera lang yan. Diyan lang kayo. Nakaganon pa sa kotse, pare. Ano na yung mga nurses sa US? Yes FM Automatic yan. Yes FM Automatic yan. Sumabay ka na pre sa lahat pre. Nagmamaneho isa radyo. Pasilan pre ang lakas. Mula garahe hanggang sa labas. Dito pre ay bida ka. Sa ligaya ka sa kasama ka. Sa katutak na tuwa. Sa katutak na saya. Sumabay ka na sa lahat. Automatic na ngayon ang sikat. Yes, yes, yes. Ano bang dapat pakinggan? Ay, ambo! Automatic na yan. Yes FM Automatic yan. Yes FM Automatic yan. Yes. DZRH Tawag Pansin. Paglalahad ng mga isyung may kalabuan, paglilinaw ng mga kontrobersyal na issue, paalala sa mga opisyales ng pamahalaan, pagsisiwalat ng mga anomalya sa ating lipunan. DZRH Tawag Pansin. Maraming mga malalabong issue sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH Tawag Pansin. Sa palatuntunang abot kamay sa DZRH ni Nakatotong Big Formento at Bigs ng Bayan, Karen O. Yung. DZRH Tawag Pansin. Success! Ano ba ang success sa iyo? Material na bagay? Pera? Kotse? Bahay? Engranding bakasyon? Trip sa ibang bansa? Tenan at pag-usapan ng isang bagay na makaka-relate ang lahat. Success! Paano nga ba maging successful sa lahat ng larangan ng buhay? Samahan nyo kami tuwing Sabado at mag-usap tayo sa Success TV! Ang bagong negosyo. Saan mang bahagi o aspeto ka na ng buhay ngayon? Tenan at manood ng Success TV! Ang bagong negosyo sa RH TV. Sa mga pinag-uusapan natin ngayon, maraming iba't ibang mukha ay nakikita natin na yung mukha ng isang OFW doon sa doon sila. Tapos, yung mukha naman ng mga nandito. So, nangyayari kasi, hindi tayo yung pamilya, hindi nagkakakitaan kung ano ba talagang sitwasyon. Yan, Hindi nakikita yung naiwan dito. Ang iba yung nakikita niya, yung pictures na pinapakita. Yung nandito naman, hindi niya rin nakikita yung nandun. Hindi nila nakikita din yung sitwasyon doon. Hindi, yung sitwasyon dito sa Pilipinas, hindi na kailangan makita. Alam na nila yun, pare. Ang problema dito, yung mga nasa ibang bansa, di ba? Na nagpapakita ng mga pictures, Siyempre, anong mabubuo sa isip mo? Okay yung tatay ko doon. Minsan, nakasakay pa sa elepante, Tapos, barkadang-barkada niya yung boss niya, inaalalagaan siya, tapos pinakikita pa na kumakain ng mansanas na nakaganon. Okay, siyempre, nasa isip mo, okay siya. Pero, pinag-uusapan natin yung weakness ng mga OFWs. Yung bang hindi makahindi, yung parang tingin nila kailangan siga parati appearance nila. Tignan naman natin yung magandang kakayahan ng mga OFWs. Sa Dubai, halimbawa, 200,000 daw mahigit nandyan. Nung nagka-problema noong 2008, 2009, di ba ang Dubai na bankrupt? Yes. Ang Dubai mismo. Sabi ng mga authorities natin dito, ay nako, ang mga OFWs natin retrench. Maaalis lahat dito. 200,000 pinoproblema. Wala namang nangyaring gano'n. Bakit? Natanggal sa trabaho, pero hindi umalis sa Dubai. Hindi umalis. Ang ginawa nila, naghanap ng trabaho.
nakakuha. Sa galing ng Pinoy, nakaka-adapt na kahit na anong trabaho. Kaya ako nanghihinayang, sayang yung galing nating ganun, na hindi nagagamit yung kinikita, hindi nila naiipon. Sayang yung galing. Kung ang galing, tatapon din lang. Yung prutas ng galing mo, itatapon mo din lang. So, yun ang sayang. Pilipinas kay galing. Ayun. Baka mas maganda yun. Ay, tsaka yung palang word na ganda, masama ibig sabihin sa India. Ay, gano'n, sir. Ano Huwag mo na tanungin. Para masama daw ibig sabihin ng word na ganda Ganda? sa India. Paprasta mo sa mundo, Pilipinas kay ganda. Kung ibig sabihin nun masama, Sa ibang, ano, pangit, di ba? sa bagay. Sa bagay, safe ka na sa English, ano? Oo. Safe ka na sa English. Wow, Philippines, okay na sa akin. Hindi, gusto nila kasi mag-upgrade, sir. Kaya nga, ang suggestion namin ni Jake. Wawawi. Wow, Philippines. Wow na wow. Super wow. Nako, mas maganda kung pang-push yung Wawawi, di ba? Oo. Alam mo, eto naman, sayang ngayon nga, nasabi ni Sir Topak, sayang talaga yung galing ng Pilipino dahil yun nga lang, yung galing hindi na nako-convert sa pag-ipon, pagiging maganda yung buhay dito dahil nga hindi na ma-manage yung maayos. Nabasa niyo na ba yung classic book, ang pangalan, The Richest Man in Babylon? It's a downloadable book, libre. Tawag ka sa Amazon.com, i-download mo yung libro. Libre na yun. Classic book yun eh. Yun ang Bible ng personal finance. Ang ganda ng pagkasulat niya, biblical yung mga salita, pero mga prinsipyo niya, yung mga pinag-uusapan. Pero parang malalim, sir, yung mga, parang tumutula naman yung mga tao. Oo nga, parang tumutula. Kasi nga, biblical eh. Pero it makes sense, di ba? Sinasabi lang niya, part of what you earn, you must keep. Yes. Diba? Yan ang sinasabi niya. Yun lang ang sundin na prinsipyo. Konti lang, yun naman sinasabi yung lahat. Part lang. 10%, 5%, 20%, depende sa laki ng kinikita mo. Yes. Itabi mo. Yan ang para sa'yo. Ngayon, pag nasa iyo na yan, pwede mong dagdagan yan sa pamamagitan ng utang, lalaki kapital mo. At meron kang paglalagyan. Ngayon, ang gusto nating i-remind ang mga OFWs natin, tatlo lang naman ang titignan. Kaya umuutang tayo o naglalagak tayo ng salapi. Tatlo. Unang-una, magkano ba kikitain? O magkano ba ang interest kung uutang ka? Kung kikita kung papasok mo sa negosyo, ikaw ang nagpapautang, magkano kikitain? Pangalawa, anong posibilidad na hindi mangyayari yung gusto mong mangyari? Yun ang risko di ba? Pangatlo, paano ka lalabas? Kung umutang ka, paano babayaran? Kung naglaga ka, paano ka mag-ibig? Yun lang naman tatlong question Natanungin mo sa sarili mo bago ka maglabas ng pera o bago ka magpautang o bago ka umutang. Pag meron ka mga gandang sagot dyan, hindi ka na mapapalpak. Simple tanong lang yung tatlo. Sakali. Hindi yung bahala na. Yan ang problema. Kaya sabi kasi sa Pilipinas, tatlong Tagalog o Filipinong phrases na dapat tanggalin natin sa buhay natin. Pwede na. Pwede na. Medyo. Akala ko. Naku, yun ang tatlo. Alanganin yun. Doon sa pangatlo, marami na matay doon. Ay, akala ko simento pa. Bangin na pala. Marami dyan. Akala ko, dire-diretso may manhole pala. Ayun. Akala niya, batong, yung pala, butil lang ng munggo. Pag ganun, bangin, pare. Ulong. Akala ko dalaga pa. May asawa na. Yan ang mabigat na problema. Mas mahirap pag akala ko safe pa. Ito pa, akala ko babae. At saka yung medyo. Ayun. Medyo okay, medyo hindi okay. Hindi ko maintindihan yung ibig sabihin nun. Sa construction, kasi po medyo diretso na yan. Naintindihan mo yun? Medyo diretso. Medyo buntis na. It's either you're pregnant or you're not. You cannot be half pregnant. So yung medyo, talagang dapat burahin natin. Pero sa mga usapan normal, medyo okay na yan.
Luto na? Medyo luto na. So, ibig sabihin, hindi pa talaga. Talagang hindi pa kasi pag luto na yun, luto na talaga. Sa construction, malaking bagay yung desisyon yung medyo na, pwede na. Pag hindi, ang laki ng gastos. Kung sa papel mo sinabing, ayusin mo sa papel lang ang gastos mo. Pag naitayo mo na, hindi eskolado, ang laki ng gastos. Pwede na yan. Pwede na. Pagpasok mo, tabingin mo na lang yung katawan mo. Compliance. Gano'n. Hindi ka pwede. Kaya nga dapat medyo pag-aralan mo lalong-lalo na yung sinasabi ni Sir Topas. Dapat pwede. Labas. Hindi Kailangan pwede medyo mas presiso ang ating pag-iisip. Kung tama na ba yan? Tama na. Hinto na ba? Hinto na ba? Hindi yung medyo. Kaya kita mo sa traffic, di ba, yung mga iba full stop, pero dahan-dahan pang gawa gano'n. Medyo stop, medyo hindi. Doon ang aksidente. Bag. Tatlo yun, di ba? Ano yun? Yung green, yellow, red. Okay, pag sinabing green, Go. Go. Yellow, Caution. hindi. Caution. Green, go. Yellow, bilisan mo. Di ba? Bilisan mo, dahan-dahan. Bilisan mo. Pag red, pwede pa yan. Baliktad, Pwede ba yan? Ibig sabihin. Dito sa EDSA pag sa Manila, green go, yellow, bilisan mo, red, pwede pa yan. Ganun yung pagkaano nila. Kasi naman, nagtitigas sa mga ulo niyo Matitigas ang ulo ng mga, lalo na dito sa atin, malapit dito sa atin. Marami sa mga world trade, marami na uhuli dyan. Ay, naku, Bakit sinabi. hanggang ngayon, nagmamatigas kayo? Hindi na ba kayo magbabago? Buti na lang, meron akong logo. May logo. Lalo na pag may convention dito sa CCP. Sarado yan, pare. Kaya yung logo ko naman na logo. Ilang beses ako na-save doon. Sandali lang. Ako ba pinatatamaan mo? Yes, Jotaro kung pinatatama. Okay. So, maraming salamat, Sir Topak. Siguro pwede kausapin na po natin yung mga kababayan natin na medyo lubog sa utang. Ako, yung lubog sa utang, alam nyo, huwag kayo masiraan ng loob dahil temporary situation lang yan. Nalubog ka sa utang dahil kagagawan mo rin. Matagal na panahon maaari. Dahil ikaw din ang gumawa niyan, makakalabas ka rin dyan. Sa mahabang panahon din. Huwag sa biglaan. Saka kung, sir, yung utang, mahabang panahon bago ka nagkaroon ng utang na ganyan. Hindi naman nangyari yan overnight. Yes. Katagalan yun. Okay. Okay, so tayo naman, pare. Sige, umpisan mo. Ako, isang payo lang dun sa mga lubog sa utang. Magbayad kayo. Ganun lang naman yun. Tama. Ganun lang yun kung paano kayo magbayad, pagplanuhan nyo. Tama. Gaya ng prinsipyo natin dito sa pera-pera lang yan. Isang pamamaraan para makaipon tayo. Yes. Yung paglabas sa pinautangan. Kasi kahit tumakbo ka, habulin ka pa rin. May utang at mautang ka pa rin. Saka natakot ako doon sinabi mo kanina, talaga nananakot sila para makasingil. Meron naman talaga. Yung ipapahiya ka. So, dapat as much as possible, harapin ninyo at maghanap kayo ng paraan, magtanong kayo. Wag lang basta-basta na, ay, ganito, natatakot ako. Tama. Importante, alamin natin. Tama. Napin niyo si Diego. Malaking sweldo. Tanggalin niyo yung, pwede na. Doble, triple sweldo. Akala ko. Oo, inaamin ko. Yeah! Teka muna, bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga sponsors natin. Maraming salamat sa... ready tayo, no? Oo. Okay, maraming salamat. Uy, teka muna. Batiin na muna natin yung mga tao dyan sa Puerto Princesa City. Ay, oo nga pala. Hello sa inyo. Ano sabihin mo? See you soon. Hello. Kuri. Puerto Princesa City. Napapanood Kay tayo Mayor. dyan. Lalong-lalo na ni Mayor at saka ni Mrs. Sagidor. Ayan. Na nanonood palagi ng Usapang Lalaki. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kita-kits tayo. Okay. So ready na tayo. Maraming salamat muna sa mga sponsors natin. Ito na po. Thank you very much sa The Generics Pharmacy. Available po yan sa lahat ng mga bayan-bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung gusto nyo makabili ng mga vitamins at gamot na mambisa na matibid pa, puntahan lang po over 700 branches nationwide. Puntahan lang po ang The Generics Pharmacy. And of course, maraming salamat din po sa Paramount Life and General Insurance Corporation. When you think of insurance, think of Paramount Life and General Insurance Corporation dahil sila po
madaling kausap. At syempre mga kaibigan, ako naman nagpapasalamat sa Page Jeans. Available din po yan nationwide. Napakaganda ng quality and very, very affordable. Mr. Ricky Chang, thank you very much. At saka syempre, papasalamat din po ako sa Dental Focus kay Dr. Niña Rodel de Luna na magbubukas po ng kanilang panibagong branches din sa may SM Southmall. Congratulations. At saka syempre mga kaibigan, maraming salamat sa Diana Stelder. Nationwide din po yan. Nationwide yun, napakaganda po at mura-mura lang. Yeah. Ayan, Diana Stelder. And of course, bisitahin yung website namin, www.yesfm.com.ph. At maraming salamat sa Isaac! Maraming salamat din po sa Leftiness Fine Stance Fine Living. Available po yan sa lahat ng SM Home Ideas nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, maraming salamat din sa aming official na iniinom dito tubig dito sa RHTV Vital Purified Water. Kanilang customer care hotline. Nandiyan po sa inyong mga screens, 2917174, 2940252. Yan po ang Vital Purified Water. Ang sarap-sarap lasang tubig. At syempre, maraming salamat. Maraming salamat sa Moonhouse Marketing. Yan po, importer, wholesaler, retailer sa mga home and office center. Ito po yung mga bar stools namin. Maraming salamat. Diyan kanilang mga telephone number, ang kanilang email address. Yan. Kunin nyo lang po dyan sa nakikita nyo sa screen. Maraming salamat. Available yan nationwide. Nationwide, Moonhouse Marketing. Salamat sa Moonhouse Marketing sa suporta palagi. Okay? Okay, yan ang mga kukuha na namin ng sponsor sa Christmas party. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ilang araw na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga OFWs na nakatutok sa pera-pera lang yan, maraming salamat. At sa mga taga-Hong Kong, may sasabihin ka sa mga taga-Hong Kong, pare. Ayan, ibig sabihin yan, hi. Okay. Bye-bye! Ciao! Okay, tingnan muna bago tayo magpaalam, pare. Oh. Merong may announcement si Sir Tobax. Palabas natin sa screen. Papakita natin sa screen. Ito po, ang KSK SFB Co-op, Kapatiran ng Kasaganaan na Service and Multipurpose Cooperative. Your alternative vehicle for wealth generation. Yan, and for free orientation po, yan. pwede niyo pong tawagan si Ronnie at si Joel. Ayan po yung numero nila. That's 6373741 or through text 0917-853-7333. O di kaya bisitahin nyo lang po yung website www.kskcoop.com. At syempre, meron po silang seminar, ang Colayco Foundation, ang Investability Mutual Funds. Parang gusto kong puntahan na rin. November 26, 2010, 6:30 to 9 p.m. Tama ba? 9 p.m.? 6:30 to 9 p.m. For details and reservations, please call cellphone number 0917-853-7333. Nahihirapan ako, Sir Arman, sa ginagawa mo. 637-3741. Or para mas madali ang buhay nyo, puntahan nyo na lang po ang www.colaycofoundation.com. At saka syempre sa lahat naman po magbigay ng mga regalo sa kanilang mga mahal sa buhay na talaga namang hindi matatawaran. Yan po yung mga libro po. Available po yan sa mga national bookstores. Pero eto, kagandahan, personalized po. Pwedeng lagyan ng dedication ni Sir Topax po at i-send, ipadala sa inyong mga na sila mismo magpapadala. Sila magpapadala. Ganun din po yung price. Yan, pare, anywhere in the Philippines. Okay, nandyan po yung presyo ha. 395 lang yan. Pero yung mga presyo, yung mga nakakabit doon sa taas. Okay. Pero pag dito dinaan yan sa usapang lalaki, 495 na yan. Joke lang. 395. Meron nung personal dedication si Mr. Colayco. Tapos sila po ang magdi-deliver anywhere in the Philippines. Siyempre, available na yan sa lahat ng national bookstores. Diba? Okay, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito lang po sa Pero lang yan. Bye! Salamat!